Ayan, isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos sa buhay. Ganon din po sa mga kasama natin via live stream. A blessed morning po and welcome po ang bawat isa sa gawain ng Lord sa umagang ito. At paalala lang po, wag po natin kakalimutan i-like and i-share yung ating pong live stream sa umagang ito upang sa gayon po ay mas marami pa po ang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So, tunay nga po na God is good and all the time. Amen. So, bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong basahin ang verse na ito. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. So, maaaring hindi po natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay sa ngayon, pero maaari pa rin po tayong magtiwala na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Makakatiyak din po tayo na ang Diyos na kasama natin ngayon ay siya rin Diyos na kasama natin, nasasamahan tayo bukas. Amen po ba doon? Amen. Kaya po, wag po tayong ihinto sa paglilingkod sa Lord, anumang maging panahon at anumang maging sitwasyon. Amen. Sa Lord lamang po tayong magtiwala at ibigay yung buong tiwala natin sa Kanya dahil alam po natin na may magandang plano po ang Lord sa ating mga buhay. Amen. Kaya po sa umagang ito, ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Marian Roman at ng worship team. Yes, Jesus, hallelujah. Kami patuloy na aawit sa iyo ngayong umaga, aming Ama. Kami patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa kadakilaan mo sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah.
Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lang ang walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Yes, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, patuloy po kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin itinataas, Lord, ang iyong banal na pangalan. Ikaw lamang, Lord, ang aming sasambahin. Ikaw lamang, Lord, ang aming pupurihin, Panginoon. At salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Nakakasamba po kami at makapagpuri kami, Lord, sa iyong kataas-taasang kabanal-banalang pangalang Isus, O Lord Jesus. Gayon din, Lord, patuloy din po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa buong linggo, Lord, ng iyong pag-iingat, Panginoon. At narito na naman kami sa iyong banal na sambahan, Panginoon, at patuloy na nagpupuri, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. Gayon din, Lord Jesus, patuloy po kami humihingi, Lord, ng kapatawaran, Lord, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, Panginoon, sa isip, salita, at sa gawa, Panginoong Jesus, Lord. Patuloy din po namin itinataas sa iyo, O God, ang mga kapatid po naming wala pa rito, Panginoon. Ipuin mo po, Lord, ang kanilang mga puso, O Lord Jesus, na maalala po nila, Lord. Ito'y araw po ng pagsamba at pagpupuri, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. Ngayon din, Lord, patuloy din po namin itinataas sa iyo, God, ang mga kapatid po naming nasa online, Panginoon. Ikaw po ang pumilo sa kanilang mga puso na ang marinig po nilang salita ngayong, Panginoon, ay matungo sa kanilang puso at ito, Lord, ay kanilang mapas sa pamuhay, Panginoong Jesus. Salamat, O Lord. Ngayon din, Lord, kung ano pong hahadlang sa aming gawaing, Panginoon, na ito ay patuloy po namin tinatalian at patuloy po namin pinalalaya sa pangalan ni Jesus na naga-Nazaret, O God Jesus. At Lord, patuloy din po namin itinatay sa iyo, Panginoong Jesus, ang lahat po ng iyong gagamitin, Panginoon. Lord, mula po sa magpapaawit, sa music ministry, Panginoon, sa mag-operatory, sa mag-closing prayer, Panginoon, at lalong-lalo na, O God Jesus, yung maghahayag, Lord, ng iyong banal na salita, Panginoong Jesus. Lord, i-cover mo po siya, Lord, ng iyong blood of Jesus, na lahat po lumabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay sa ikaluluwalhati mo, O Lord Jesus. At Lord, patuloy din po kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa panibagong taon, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa aming pastor, Lord. Ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanya, sa kanyang asawa, Lord, at patuloy mo siya bigyan, Lord, ng kalusugan at biyaya at pagpapalang nanggagaling sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat, O God. Alam ko, Lord, na ang gawain namin na to, Lord, ay nagtagumpay na at ikay aming nalulwalhati, O Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang, Lord, ang pinamakas na papuri. Pasalamat, Lord, sa iyo wala kapantay na pangalang Jesus. Amen and amen. Amen. Isang pinagpalang linggo po sa buhay ng mga anak ng Diyos. Naniniwala po ba tayo na tayo ay naririto dahil sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon? Isa nga pong malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Tayo po ay naririto dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ibigay po natin ang buong pusong pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Amen! Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y
Kaya't patuloy naming pipiliin araw-araw, Panginoon, ang magpuri at magpasalamat sa iyo. Dahil kahit anumang bagyo o kahit na anumang panahon ang dumaan sa aming mga buhay, Panginoon, pipiliin namin palagi na magpuri at umawit sa iyo, Panginoon. Dahil buhay na namin ang magpuri. Kaya't patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Patuloy ka naming pasasalamatan sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Hallelujah, hallelujah. Patuloy natin ang awitan ng ating Diyos na buhay. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang na alam.
aking sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. The presence of God is in this place. Patuloy po natin siyang damhin sa ating mga puso. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, pinupuri, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, O God. Ama, lumalapit kami, nagpapakumbaba. We acknowledge, Lord, without you, we can do nothing, O God. Narito kaming iyong mga anak sa umagang ito, Lord. Nagpapahugas ng iyong banal na dugo, O God. Pagpalain mo po sila, O God. Pagpalain mo ang aming mga magulang, ang aming mga anak, Panginoon, mula sa maliliit na sa mga bata, O God, maliliit, O God. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na sa biyaya mo lamang kami nabubuhay, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na kami ay ligtas sa lugar na ito, O God. Lord, Ikaw po ang patuloy na sumama. Acknowledge the presence of the Holy Spirit in this place. Patuloy po Ikaw ang humawak sa aming mga isip at puso sa umagang ito. Anoint mo ang iyong mga anak. Anoint mo ang iyong banal na salita. Anoint mo po ang iyong lingkod, O God. Itago mo lang ako sa iyong likuran, O God. Sa iyo namin binabalik, Lord, ang papuri, pagsamba, at pagdakila. We honor you, we bless you, God. We love you, Jesus. In Jesus' name, all God's people say, Amen and Amen. Praise God po. Pakisabi ko sa tabi natin, masaya akong makasama ka ngayon. Amen. Napakasaya po ng lahat. Amen po. Kahit mo tayo po ay may pinagdadaanan, amen po ba? Na hindi na po natin nakasama si Tata Turing ditong sumamba. Palagi ko pong nakikita siya dyan, sa kanto na yan. Pero po, siya po ay nagpupuri na po sa Panginoon sa langit. Amen po ba? At hindi na po niya naranasan ang hirap dito sa mundo. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Amen? So ako po yung nagpapasalamat ulit sa ating mahal na pastor. At kay ma'am, salamat po ulit sa pribilehyong share ng salita ng Diyos sa umagang ito. Praise God po. Palakpakan po natin uli ang Panginoon. Ina-acknowledge ko po yung presence po ng ating barangay captain po. At ang si Kapitan Arthur at si Kapitan Ricky po. Lahat po ng mga tanod po dito. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Alam ko po, lahat po kilala na po ninyo ako. Ako po ay anak nyo na rin po, kapatid nyo, spiritual family. Ayan, sila pastor, sila inang ng mga kalma at mga kanasa family. Lahat po kayo ditong pamilya. Tayo po ay meron po tayong, may outreach po kayo sa San Roque. Kami po ang bungay nyo. Amen. So, ako po ay, kasama ko din po yung mga aking mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang aming worship team. At ngayong umaga po ay, seryoso po tayo. Ang aking pong i-share the importance of righteous living.
Ito po ay napaka-importante po sa panahon na yun kasi marami po tayong nababalitaan na namamatay. Dito po, sabi ni Pastor, 3 po. Tapos si Tata Turing po nandun po. Ngayon, sa bahay nila, kaya wala po dito sila, Tita Irene. At saka din po, sa amin din po sa San Rafael, meron pong isang ina, 31, at saka 2 anak niya po, namatay po sa sasakyan. Hindi pa po alam kung ano yung nangyari, pero alam ko po na maraming sinasabi na depressed daw yung nanay, pinatay daw yung mga anak, pero hindi pa po yun yung sure. Inaayos pa po lahat. Kaya kailangan po natin ang salitang ito sa umagang ito. Kasi kailangan po natin talaga na magpasalamat sa Panginoon na ligtas tayo. Amen? Na ano man ang mangyari, kapatid, tayo po ay pupunta sa langit. Amen? So tayo pong lahat dito bilang mga anak na ng Diyos, tayo po ay, pag ano man po mangyari sa buhay natin, ang ating pong punta ay sa langit talaga. Amen. Talagang tunay tayong anak ng Diyos kasi sa araw na to, sa halip na nasaan ka, gumagala o nagtatrabaho pa rin, kumikita ng pera, pero nandito ka para sambahin natin ang ating buhay na Diyos. Kaya sa umagang ito po yung share ko, the parable of the lost sheep. Sabihin po sa Matthew 25:31-32, sa maluhalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng mga anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Verse 32, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Amen. So dito po, ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Tayo daw po, mga anak niya, ay uupo siya sa trono at tayo daw nga, pagdating ng panahon tayo po siya po ay maghuhukom. Amen? So tayo daw, si Jesus po dumating sa lupa, nung una ay para tayo ay iligtas. Amen? Tayo po ay ligtas sa ating mga kasalanan. Namatay siya sa cross para tayo iligtas sa kasalanan. Kaya Jesus will come back for His church. So si Jesus po ay babalik para sa ating lahat. Amen po ba? The question is, when? Alam mo ba kung kailan siya darating? Hindi po natin alam. The Bible has no exact date. Wala po siyang pitsa po kung anong oras. Maybe today, paglabas natin dito. Maybe tomorrow, next month, or next year. We need to always be prepared and ready. Handa na ba kayo? Amen. Handang-handa. Sino pong ditong gustong pumunta ng langit? Amen. Tayo pong lahat gustong pumunta ng langit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So hindi lang po siya bumalik para iligtas tayo, bumalik siya para sa atin, para dalhin tayo sa trono. Jesus will sit in His throne. The throne represents His sovereign authority and glory. His role as a final judge. Siya po ang final judge sa atin. No one can escape God's judgment. Wala pong makaka-skip sa atin. Lahat tayo ay haharap sa ating Panginoon, kaya mag-iingat tayo sa ating pamumuhay. Lahat ng ating ginagawa, lihim o lantad. Lahat ng tinatagong kasalanan ay may expose po dito. Kahit gaano pa tayo kagandang magtago, wala po tayong maipagkakaila sa Kanya sa harap ng paghukom pagdating ng araw. Amen? Sabi po dito sa Hebrew 4:13, walang nilalang na kapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at landas sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Amen. So lahat po tayo magsusulit. Kaya po, bilang buhay pa po tayo, kailangan po tayo patuloy. Salamat sa mga buhay nyo na patuloy kayong sumasamba. Ako po'y bliss na bliss sa inyo. Dahil po ngayon ay harvest time. Amen? Sa tagal po ng panahon, sa paglilingkod ng ating mahal na pastor, ng lahat ng mga workers dito ngayon po, tayo po ay nag-aani. Amen? Kaya kailangan po natin, lahat po tayo bilang mga anak ng Diyos, ay
magpapatuloy. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka, kapatid. Kaya sabi nga kanina, pagbubukurin daw ang kambing at ang tupa. So sino ba ang mga tupa? Tayo yon, mga anak ng Diyos. Sabi po sa Matthew 25:33, ilalagay sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Amen. So tayo bilang mga anak niya ay nasa kanan po tayo. Amen. There will be a final separation from each other. Amen? So meron pong story sa Bible. Alam niyo po yung story ng rich man, Lazarus and the rich man. So si Lazarus po ay namatay. Amen? At saka yung mayaman. So si Lazarus po ay sinundo po ng anghel para po siya ay dalhin po sa langit. Dinala po siya sa amang Abraham. So yung mahirap na, ay yung mayaman naman po, nung namatay, dinala po siya sa Hades, sa impyerno po. Kaya wala pong mayaman, mahirap. Kaya mahirap po talagang mayaman. Hindi pupunta sa langit yung mga hindi mananampalataya. Amen po ba? So, tapos yung nangyari po, nung yung mayaman po, sabi niya, Amang Abraham, sabihin mo naman kay Lazarus, idaw-daw man niya yung kamay niya sa tubig para lagay sa aking labi. Kasi po napakainit po dito sa impyerno. Gusto niyo bang pumunta ng impyerno? Napakainit po doon. So yun po. So ang sabi po ni Abraham, pasensya ka na, rich man, mayaman na tao. Kasi po, ang pagitan po natin ay bangin. Amen? So yung bangin na yan, hindi ka pwedeng tumawid. Amen? Kaya there will be a final separation from each other. Tayo pong lahat ay ihiwalay. Kapag ang ating pamilya, ang ating mga anak ay hindi mananampalataya, ihiwalay po tayo sa kanila. Amen? This is a final separation. Kaya mga minamahal, ngayon pa lamang, i-share na natin ang magandang balita ng kaligtasan. Amen? So, kailangan tayo bilang mga anak na ng Diyos, tayo po ay may obligasyon po tayong i-share yung kaligtasan. Kasi wala na po, katulad po kahit mayaman siya, hindi siya pwedeng magbayad ng milyon-milyon para pumunta sa langit. Amen? Kaya ngayon pa lang, kapatid, magdesisyon ka na. Amen? Magdesisyon ka na kung saan ka pupunta. Dito ka ba sa lugar, sa tupa o dito ka sa kambing? Amen? So kailangan po tayo, alam po natin na pagdating po ng araw, hindi lang dumating ang Diyos para ligtas lang tayo sa mundo. Dumating ang Diyos para tayo i-judge. Pagdating sa langit, kailangan po tayo bilang mga anak ng Diyos, magkita-kita tayo. Amen? Gusto mo makasama tayo sa isa't isa? Gusto po namin ni Pastor makasama kayo. Amen. So tayo po magkakasama katulad ng kanina, magpupuri, wala na pong problema sa langit. Heaven is perfect. Amen? Kahit ano man ang nararanasan natin sa mundong ito, ang nangyayari po sa mundong ito, hindi po ito natin dadalhin lahat ng yaman natin. Kaya po, hindi po natin dadalhin yan, iiwan natin ang lahat. Amen? Ang dala lang natin ay ang ating kaluluwa, ating espiritu pupunta sa Panginoon. Maiiwan yung katawan, babalik sa lupa. Ang ating kaluluwa ay mag-i-stay, tapos yung espiritu natin pupunta sa Panginoon. Amen? Ito po, kailangan malaman po natin the difference between sheep and goat. Sheep is the believer. So ikaw po ay bilang tupa ay mananampalataya ka. The goat is the unbeliever. Yun po yung mga hindi mananampalataya. Ano yung pagkakaiba nila? The sheep, blessed by the Father, pinagpala ng Ama. Heaven has been prepared as an eternal home. Heaven is a perfect place. Kaya huwag tayong malungkot sa mga mahal natin sa buhay na umuwi na sa Panginoon, sila ay nasa langit na. Amen? Ang ating pong isipin yung sarili natin. Amen? Doon tayo mag-worry sa ating mga sarili. God is the unbeliever. Mga isinumpa. Hell is their final destination. Hell is not for human beings. Hindi po ito sa mga tao. Amen? Sila po ay isinumpa. Pero tayo ay pinagpala. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka kapatid. Amen.
have the believer in Christ. Sabi niya sa Matthew 25 verse 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Amen? Pumasok kayo sa tanggapan ng kahariang inihanda para sa inyo mula sa likhain pa ng daigdig. Amen. So tayo bilang mga pinagpala, bilang mga anak na ng Diyos, tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos. Tayo ay bumalik sa Kanya. Amen. Lahat po tayo. Wala tayong ititira, mga minamahal. Kaya ngayon pa lamang mag-decide ka na. Maging seryoso na po tayo sa ating buhay Christian. Amen? Hindi po na Kristiyano lang tayo pag Sunday. Amen? Pagdating ng buong linggo, hindi na ulit tayo Kristiyano. Ayan yung iinom na naman, andyan yung magtutongit na naman. Wala dito noon. O gagala na naman. Wala. Yun po yung mga bagay na yung pagdating ng linggo, marami pong Kristiyano lang pag linggo. Pagdating ng Monday to Saturday, hindi na po nila kilala ang Diyos. Pero wala dito noon. Amen? Yun po yung mga tao po na hindi pa talaga tunay. Kasi dito po, ang ating pastor po ay busy-busy na magturo. Amen. Maraming gawain dito. Siguro buong linggo. May don't watch. Mayroong mga mentoring. Mayroong mga lahat ng ministry nandito na po. Amen. So wala na po kayong irereklamo sa ating mahal na pastor. Amen. So kayo na lang po. Kayo na lang po yung may problema. Pag hindi kayo pupunta sa langit. Amen. So ito po, ang pagkakaiba, ano pa yung mga tupa po ay pupunta sa langit, ang mga goat daw po ay pupunta sa impyerno. Kaya sabi sa Matthew 25:41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi namamatay na inihanda para sa diablo sa kanyang mga kampon. Amen po ba? So, hindi tayo doon, mga minamahal. Tayo po ay sa langit. Heaven is a perfect place. Tayo po lahat, mga anak niya, ay pupunta po tayo sa heaven. Tayo doon po ay mayroon po tayong mansion. Yung mansion po natin, napakaganda. Ito po ay ginto. At kahit hindi mo isara, walang magnanakaw. Amen? Kung dito sa lupa may magnanakaw, doon po wala pong magnanakaw sa langit. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang problema. So, saan nyo pa rin gusto? So, sa langit pa rin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya napaka-importante pong ipaalala sa atin lahat. Alam nyo, narinig na rin po nyo itong message kay Pastor. Pero ako nandito po ako para magpaalala. Kasi sa panahon na ito, sa sobrang busy po natin sa buhay, yes, alam natin, naglilingkod tayo, lahat ginagawa natin yung mabuti, pero kailangan maalala natin na nasaan pa ba tayo? Where are we? Which side are you? Side ka pa rin ba ng tupa o side ka pa rin ng kambing? Amen. The sheep, mananampalataya. He gave them the chance to serve others. Matthew 25:35-36. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, ako'y nauhaw at inyong pinainom, at ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Verse 36, ako'y hubad at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, ng bilanggo at inyong pinuntahan. Amen. So tayong lahat po bilang mananampalataya, lahat po tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po kami ni Pastor. Hindi lang po yung mga workers dito bilang isang magulang, mabuting kapitan, mabuting nanay, tatay, mabuting anak. Tayo po lahat ay naglilingkod. Mabuting employee, estudyante. Lahat po tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kailangan po alam natin na marami pong taong gutom. People are hungry for God. Maraming gutom at uhaw na gustong lumapit kay Lord. Dapat natin ilapit at pakainin sila ng salita ng Diyos. Amen? Willing ba tayong magturo at magbahagi ng salita ng Diyos? Bisitahin ang mga may sakit, tumulong sa mga nangangailangan ng mga kapatiran. Alam ko po, ginagawa po natin ito dito. Amen?
at lahat po ng mga simbahan, ginagawa po ang ating pong mission and vision is to love God and to love people at is-share ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya hindi po tayo sasabihin na wala kang alam sa Bible. Amen? Kasi tayo lahat tinuturuan. Kahit ngayon po. So isipin mo, saan ba pupunta yung kaibigan mo? Saan ba pupunta yung kapitbahay mo? Sa impyerno pa o sa langit? Amen? So tayo bilang mga anak na ng Diyos, naglilingkod tayo na may katapatan. Amen? Sa tagal ng panahon, ilang years na po yung church na to. Ngayon lang, punong-puno. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero may nagsimulang tapat. Amen? Sila ay nasa langit na. Si Indang Guring at si Tatang. Papasalamat po ako sa Panginoon na abutan ko po sila. Amen? Kaya nung ako po ay bago dito sa Pilipinas, nung pagbalik ko po, nag-for good na po ako, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na si Pastor po, sila ina, lakapitan po, yung lahat ng naging pamilya ko dito, sila Ate Marian, lahat po kayo ay naging katulong po ninyo kami sa San Roque at marami po ako natutunan sa mahal na pastor natin. Alam niyo po, 3 taon po, tuwing Wednesday po, sinusundo po ako ni Pastor, Inang. Pupunta po kami sa San Fernando sa Life. Nananalangin po kami doon. 3 taon po yung bago mag-pandemic. Pero yung training ko po na yung kay Pastor, si Pastor po yung mentor ko, gusto ko lang masabi sa inyo, kaya ako naging ganito dahil sa ating mahal na Pastor. Dahil nakita ko po sa kanya yung tunay na pagmamahal ng isang pastor. Amen? Bilang birthday niya ngayon. Birthday niya sa Miyerkules. Ngayon ko lang masasabi talaga sa buong buhay ko na nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pagdating ko sa Pilipinas, binigyan po ako ng tamang tao. Matamang pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, bilang pamilya dito, patuloy po nating ipanalangin ang ating mahal na pastor. Patuloy po siyang gamitin. Amen? Sa ating iglesia at saan man siya dalhin ng Panginoon. Dahil po, ngayong panahon po, hindi ganun kadaling mag-minister po sa mga tao. Amen? Nakapagod din po siya. Amen? Kaya magpapagawa po sila ng rest house para mo ipahingahan sila. Purihin ang Diyos. Palapakan natin si Lord sa buhay na ating mahal na pastor. Of course, lahat po, tayo po ay pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng ating Ama. Kasi isa na po tayong tupa. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating paglilingkod. Amen. Number 3 na po tayo. They are unaware of the good works they had done because their actions flowed from a genuine heart of love and compassion. Amen? So tayo, ang isang genuine believer ay automatic na sa kanya ang pagiging matulungin, mapagbigay, mabuti at mabait. Hindi niya inaalala ang kanyang mga ginawa dahil galing sa kanyang mabuting kalooban. Amen. Praise God. So, di ba, pagka may magpapapray, kahit tulog na si pastor, gigisingin niyo pa rin? Magpapahatid sa hospital, gigisingin niyo pa rin si pastor? Amen. O sino man dito sa inyo, sa simbahang ito, dahil alam mong kapatid mo yan. Amen? Hindi mo na iisipin na, uy, natutulog ako. Di ba? O wag mo akong istorbohin. Amen po ba? Dahil alam natin na tayo ay totoo na automatic na po yung puso natin maglingkod. Kaya pag linggo, hindi na tayo sasabihin na, oy, magsimba ka bukas. Umaga pa lang, hinahanda mo na, gabi pa lang, hinahanda mo na yung susuot mo. Amen po ba? Kaya ganun po ang pagkakaiba ng mga tupa at mga kambing. Kaya sabi sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen? Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus namatay para sa ating kasalanan, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Amen? Through faith in Jesus plus good work results to salvation. Amen? Kapag ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, may mabuting gawang kasama. Hindi pwedeng gawa tayo ng mabuti para tayo ay maligtas. Good works
salvation. Hindi po yun. So tayo po ay, sabi po dito sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, at hindi ito mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang pagmamalaki ang sinuman. Amen? So, minsan kasi, ang relihiyon po, sige po, magbibigay ng pera, 10K, di ba? Magbibigay ng mga ayuda. So, talo tayo nila. Amen? O magbibigay ng malita-malitang pera. Talo nila tayo kasi nga marami silang magagawang mabuti. Pero hindi ganon ang kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan po, tayo po ay naligtas sa magitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Amen? Na namatay sa krus ng Kalbaryo at tayo po ay niligtas at sa magitan ng kanyang habag at biyaya. Palapakan natin yung worship team. Ang ganda po ng kanta kanina. Sa biyaya mo lamang ako ay nabubuhay. Amen po ba? Hindi po tayo lahat ng ginagawa nating mabuti dito sa lupa, sa judgment po, naka-record po yon. Amen? Nakalista po yun sa aklat ng buhay. Kaya wag patuloy po tayo. Amen? Na gumawa ng mabuti sa ating kapwa at lalong-lalo na ating pong i-share ang magandang balita na maligtas din po ang ating mga pamilya, ating mga anak. Amen? At ang ating kapitbahay, lahat ng buong Pangklara. Amen? Maliligtas. Palakpakan natin si Lord. Lalo na ngayon, andito na ang ating mahal na kapitan. Amen? Talagang punong-puno na yung simbahan na to. Amen? Kailangan po lahat tayo ay gagalaw. Amen? Wag lang si pastor. Nakakapagod po yung ginagawa ng ating mahal na pastor. Pupunta pa po siya doon sa amin sa San Roque. Magpipreach siya doon every other week. Kasi doon po ay bago lang tayo, so wala po tayong marami pang workers. Sa Tengad, si Kuya CJ nandun. Minsan sila Kuya Ivan nandun, tumutulong po sa amin. Kasi ganon din po talaga pag nagsisimula pa lang ng gawain, ang harvest po after 30 years. Hindi ganun kadali. Amen po ba? Alam niyo yon, Kapitan. Ex-Kapitan Ricky, Ate Analo, Ate Ima. Lahat po, ang hirap po sa magsimula. Pero ang pinaka-bless po doon, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Mayroon pa ako mga tapat na lingkod ng Diyos, mga kabataang ito. Amen. Palapakan natin ng Panginoon sa buhay nila. Sabi po dito, how we treat others reveal how we treat Christ. Sabi sa Matthew 25:40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Amen? Yung ginagawa po natin kahit maliliit na bagay. Amen. Magbigay ka lang ng itlog. Amen. Palagi pa ako may itlog kinainang, Mami Chuna. At maraming gulay. Amen. Yung maliliit na bagay po na yun, nagdadala po sila sa San Roque, magbibigay sa mga kabataan. Yung maliliit na bagay po na yun, nakarecord po yun sa langit. Amen. How do you treat others? Your family. Parents. Mga anak, paano nyo trinitreat yung magulang nyo? Husband and wife, mag-asawa, nagmamahalan ba? Wala pa ba dito asawa mo? Kailangan madala mo yung asawa mo dito. Amen? Pumunta ka ba dito, nag-away kayo ng asawa mo? Humingi ka na ng sorry. Amen? Sa mga anak nyo, amen? Lalo na sa panahon ngayon, ang hirap magpalaki ng bata. Amen po ba? Sa co-worker nyo, kaklase nyo, amen? Kung paano natin treat ang ating kapwa, yan ang ginagawa natin sa Diyos. Amen? Paggalang, respeto at pagmamahal. Amen? Pag sinisira na at nilalamangan natin ang ating kapwa, matakot po tayo sa Diyos. Amen? Kasi yung paggawa po natin ng mabuti sa kapwa, ginagawa po natin ito para sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan po, alam mo, na lahat ng ginagawa po natin ay para sa Panginoon. Amen? Matthew 20:37-39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Verse 38, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po ay ang pinakamalagang utos. The greatest commandment. Kasi lahat po ng 9 commandments, hindi po natin masusunod yon. Kaya pag mahal mo ang iyong kapwa, makakagawa ka ng mabuti. Pag mahal mo ang Diyos, galing sa Panginoon yung ating naranasan yung love ni Jesus, kaya natin pwedeng ibigay sa iba. Amin po ba? Nagkakaintindihan po ba tayong lahat? Kaya hindi yon sa mabuti mong gawa. Dahil sa pananampalataya mo sa Kanya. Good works that flow from the heart of love are the kind of service truly acceptable to God. Ang isang mabuting gawa na galing talaga sa kaibuturan ng ating puso, ay ito po ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Sabi po sa unang Korinto 13:3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, at ialay ko ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Kaya everything flow from the heart that love Jesus. Amen? Yung pa lang po ang katanggap-tanggap. Pag nagbigay ka, sasabihin mo walang kapalit. Amen? Kung naglilingkod ka, anuman, saan ka man naglilingkod, ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Kaya ang ministry, hindi lang po sa church, mga minamahal. Saan po tayo? Bilang kapitan, bilang tanod, bilang counselor, lahat. Bilang estudyante, bilang employee, lahat ng klase. Bilang businessman. Amen? Lahat ng ginagawa po, lahat ng kayamanan natin, ano man ang gawin natin, kung walang kasamang pagmamahal, hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Amen? Small acts done with genuine love and compassion are great in the eyes of God. Kailangan mayroon po tayong concern. Mayroon po tayong habag. Kung walang pagmamahal ay walang saysay ang ginagawa natin. Ginagawa natin ito out of obligation. Ang totoong Kristiyano ay binibigay ang buhay, lakas, oras, resources. Amen? Tunay at tapat na ang paglilingkod sa kanyang kapwa. They sacrifice their lives now, but they will rest eternally. Mga minamahal, mahirap ang buhay ngayon sa mundo. But ito po, ang ipinapangako ng salita ng Diyos. Sa langit po, wala na pong hirap doon. Amen? Heaven is a perfect place. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya yun po yung aking panalangin, ating panalangin everyday, na tayo lahat ay pupunta sa langit. Amen? So yun po yung sheep, yung tupa, tayo po yun. Ito pa naman po yung the goat. Kaya makinig po tayo. He gave them a chance to serve others. The problem is they lack compassion. Wala po silang habag. Amen? Matthew 25:42-43. Sapagkat hindi niyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi niyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Verse 40, hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi niyo ako dinamitan nung ako'y inyong dinalaw, nung ako'y may sakit at ako'y nasa bilangguan. Amen. So ang mga unbelievers po, yung hindi mananampalataya, di ba po, naglilingkod sila. Dahil hindi galing sa puso nila, wala po silang habag. Amen? Kaya, yung puso po nila, they are unmoved by the other's suffering. Amen? They are self-centered. They saw hunger but did not respond. They saw pain but remained indifferent. Walang pakialam. Dapat may concern po tayo sa ating kapwa. Alam kong wala dito nun, pinapaalala ko lang po. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, kailangan po alam natin, katulad may patay, lahat tayo alam ko. Alam ko na yung dito, kultura ng lugar nyo, na lahat pupunta doon. Lahat magbibigay, lahat tutulong. Amen. Kung hindi pa kayo nakupunta doon sa patay, puntahan nyo po. Amen. Tumulong po tayo dahil isa po tayong family. Amen. Kailangan din po tayo maging self-centered. Amen? Sarili lang ang iniisip. They failed to recognize Jesus. Matthew 25:44-45. At sagot din nila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom
nauhaw, walang matutuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ng tulong isa, pinakahamak sa mga ito, ako ang pinagkaitan niyo. Pag roon pa naman nangangailangan hindi natin tulungan, hindi po yung taong yung pinagkaitan natin, ang Panginoong Hesus po. Amen? Kaya bilang mga anak na tayo ng Diyos, alam natin na automatic na po tayo. Tumutulong kaagad tayo sa nangangailangan. Sana po lahat ng tao ay tupa po. Kasi wala po na dapat problema ang Pilipinas. Amen po ba? Wala nang problema ang ating bansa. Kung tayo po, kailangan tayo bilang mga anak na ng Diyos, tayo po talaga ang hatid ng magandang balita. Tulungan natin ang ating barangay na makakilala lahat sa Panginoon. Amen? Ating mga pamilya. The good failed to understand that serving people is not connected to serving Christ. Sa unbeliever, ang paglilingkod ay wala sa isip at puso niya. They miss Jesus dahil hindi niya alam ang halaga ng mga taong mahal niya. Mahal ng Diyos ang tao. Sa believer, ang paglilingkod ay automatic. Palaging nasa isip at puso ang paglilingkod. Amen. Dahil mahal natin siya. Alam niyang mahal ng Diyos ang tao, kaya nating mahalin siya. Amen. Kaya din nating mahalin ang ating mga kaaway. Amen. Pag may mga kaaway pa tayo, mahalin po natin. Pagpalain po natin sila. Sabi dito sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So kailangan po alam natin na mahal tayo ni Jesus. Amen? Pakisabi sa katabi mo, Jesus loves you. Mahal na mahal po tayo ng Panginoong Hesus. Lahat ng tao sa mundo mahal ng Diyos. Sino ang may kulang? Tayo. Amen? They seek comfort and selfish desires now, but deepest eternal judgment. Matthew 25:46. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Kaya ang mga kambing pupunta po sila sa impyerno at tayo mga anak niya ay pupunta po tayo sa langit. Sa unbeliever po, comfortable ang buhay ngayon, eternal punishment ang pupuntahan. Pwede kang maging komportable ngayon, wala kang problema, marami kang pera. Amen? Kahit ano gusto mong bilhin. Pero sa believers, maraming sacrifice. Ang ating buhay ngayon sa kabilang buhay ay meron tayong eternal rest. Kaya kapatid, tiyaga-tiyaga lang. Kapatid, patuloy po tayong magkaroon po ng pusong nagmamahal sa Diyos. Amen? Lahat ng ating sacrifices dito sa lupa, mayroon po tayong reward sa langit. Kaya wag po nating isipin mga minamahal yung buhay dito sa lupa. Lahat ng ito ay temporary lang po. Tingnan mo si Tata Turing, kasama pa natin dito. Amin po ba? Kasama niyo pa daw sa men's fellowship nung Hercules. Pero wala na dito, hindi na natin siya kasama. Kaya pala, kailangan po nating maging seryoso. Amen? Of course, nagsasacrifice po tayong gumising ng maaga at lahat ng mga pupuntahan natin na wala namang katuturan, ay hindi na natin dapat isipin yun. Ang isipin po natin na ikaw ay anak ka na ng Diyos. Amen? Ang paghandaan po natin ay ano? Yung kabilang buhay. Amen po ba? Hindi natin itong buhay natin sa lupa, kaya po tayo ay binibigyan ng mga pagpapala. Yung pagpapala na yun ay tutulong po natin sa tao para maligtas. Amin po ba? Hindi po natin itutulong lang sa sarili dahil gusto mong ma-acknowledge na matulungin ka o yung taong yun, maraming tinutulungan. Hindi po ganon. Amen? Ang totoong Kristiyano po ay talagang totoo yung pagtulong. Amen? Maraming sacrifices. Amen? Ayaw mo nang wala kang ginagawa. Amen? Para sa Panginoon. Kaya pero, sa langit po tayo ay magkikita-kita. Palapakan po natin ang Panginoon. Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Amen?
proof of a real believer. Ang totoo daw Kristiyano, ang paghihiwalay ng tupa at kambing ay paalala ng ating walang hanggang kapalaran na kasalalay sa ating tunay na relasyon kay Kristo. Amen. Ito'y makikita sa paraan ng pagmamahal, pagkalinga, at paglilingkod sa ating kapwa. Ipadama natin ang pagmamahal sa ating pamilya. Amen? Sa mag-asawa. Amen? Mga magulang, mga anak. At bilang church family. Amen? Sapagkat sabi po sa Juan 13:35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Amen po ba? Kaya bago po tayo magsimula ng worship, pakilapitan mo po yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid, mahal kita. Kasi baka hindi na kayo magkita bukas. Amen po ba? Amen po ba? So tayo pa ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Kantahin po natin. Let us worship God in this song, oh God. Thank you, Jesus. Iyong tinawag. Pinili mo mula sa karamihan. Sa ikaw, ayo'y nasumpungan. Kiyakan itong aking buhay. Tayo, ako ay naririto. Inaalay ang buhay ko. Tumutugon ang puso sa panawagan mo. Jesus, ang buhay ko. Hallelujah, Jesus. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay ko. Yes, Lord. Gamitin mo ang iyong mga anak sa kalooban mo. Aking ibig, mag-isa sa langit. Daluyan ang pagmamahal mo. Ako'y iyong tinawag. Pinili mo mula sa karamihan. Lalay na isang ikaw, ayo'y
sunod sa kalooban mo. Ngayon sa dalangin, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, mangusap ka, O God. Mangusap ka sa puso ng iyong mga anak sa oras na to. Hallelujah, Jesus. Maging sa dalangin, maging Daluyan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoong Isus, narito po kaming mga anak mo sa umagang ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hindi mo po namin kaya sa aming mga sarili, O God. Lord, mawawala po kami magagawa pag wala ka. Lord, nagpapasalamat po kami sa kaligtasan. Alam naming ligtas kami. Kami po ay tupa mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po yung mga pamilya namin nasa side pa ng kambing, Panginoon. Mga kamag-anak namin, na pag-share kami ng magandang balita ng kaligtasan. Lord, ang aming paglilingkod, ang aming pagpapagal, alam namin ito ay may reward sa langit, O God. Heaven is a perfect place for all of us. Kaya gayon din naman po doon sa mga nag-join sa amin online. At sa mga taong narito na hindi pa nakilala sa Panginoon, manalangin po tayo ng ganito. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Salamat sa banal na Espiritu na gumagabay sa akin araw-araw. Ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. At salamat na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong banal na salita. Bigyan po namin ng importansya ang tamang pamumuhay. Piliin po namin ito. Araw-araw po may mga desisyon kami sa buhay. Pero ang piliin po namin ay ang desisyon na ikaw ang kasama namin, O God. Kasi gusto ka naming makasama sa langit habang buhay. Salamat uli, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang aming mga magulang, aming mga anak, ang aming mga kapitbahay, ang aming kabarangay, ang aming bansa, lalo na po ang aming bansa. Lord, marami pong mag-share ng gospel sa aming presidente, sa aming vice president, sa aming congress, sa aming senators, sa mga mayor, O God. Pakilala po sila sa iyo. Panginoon, mahal mo po ang Pilipinas. Philippines is for Christ. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami nagkukulang, na hindi namin maibuka ang aming mga bibig para mag-share ng gospel, O God. Lord, sumula sa araw na ito, kailangan ka namin. Kailangan namin ng Holy Spirit. We need the presence of the Holy Spirit sa aming mga buhay. Maging seryoso po kami.
sa pamumuhay Kristiyano. Yung mga resources po namin, yung mga pera namin, hindi po namin ito madadala sa langit. Itulong po namin ito sa mga nangangailangan, O God. Lalo na sa pagpapalaganap ng iyong magandang balita. Thank you, Jesus. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak, O God, sa online at sa dito sa simbahang ito. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat sa kanilang mga pamilya. Pagpanalangin po namin na magpatuloy po kami na maging tapat sa iyo at maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. At higit sa lahat, lumalim po ang aming relasyon sa iyo. Thank you, Jesus. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and give us peace. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and all God's people say, Amen and Amen.